Uy, ba't ang gulo ng higaan mo, te? Anyari? Anyways guys, welcome to my vlog again. So this is Gangsta Life. So ito naman tayo guys sa mga pangyayari at kaganapan sa aking buhay. Kaya subaybayan nyo na lang. So ito na nga guys, nagpapak lang ako ng mga gamit ko. Uniform ko lang yan kasi parang may lakad kami bukas at nire-ready ko na to. At sa katunayan nga, wala akong alam kung may lakad ba talaga kami bukas kasi hindi na naman ako sinabihan nila. Wala silang sinabi sa akin, walang information sa akin. Kaya nung nakita ko silang nagpapak mga gamit nila, nilagay nila sa mga mandata nila, iniisip ko na agad na ito may lakad na naman kami at hindi na naman ako pwedeng iiwan nila dito, no? Sana man nila ako iiwan dito. Naku, hindi yun pwede. So, ayun. Nag-ready na rin ako ng mga gamit ko. Para bukas dire-diretso na kasi maglilinis pa ako bago kami lumayas. So, next ko naman to mga gagamitin natin sa alam nyo na kung mga ano yan. Sana nakikita nyo yan naman next ko. Mga nilalagay. Hindi tayo pwedeng mawalan yan kasi naku naman. So, ito na nga. Pagkatapos ko nitong mag-pack sa mga gamit nito, susunod ko na siya doon. So, ayan. Yung dadalhin ko bukas. Huwag na kayo magtaka. Unique yung bag ko. So, ayan na nga. Para yan bukas na dadalhin ko. At saka yung susuotin ko para bukas. At ito na naman yung next. Bakit ang dami kong dalang bag? Saan ba talaga? Layas na ba talaga to as in? Well, ganyan talaga yan guys. Kasi kailangan yan eh. Yan. Yung power bank kong maliit. In case of emergency, malulubat yung cellphone char. So, ito na nga. Lahat niya mga gamit na dyan. May tubig ako dyan, pagkain. Mga snacks lang. Hindi naman marami. Konti lang siya. Kailangan ko kasi yan magre-ready. Ako kasi pag nasa biyahe kami tapos kailangan nagpamanghingi ng tubig sa kanila. At ito na yung sign guys. Kung ano yung nakita nyo kanina, yun na yung sign na medyo nanakit na yung katawan natin. Hindi tayo pwedeng mawala nun. Kailangan tayo ng ganon. So, ito na nga guys. Patulog na ako. I-close ko lang yung light. At dyan na ako matutulog. Kasi wala na talaga. Late na talaga. Mga 1 AM na to. Itong mga oras na to. 1 AM na to. So, ayan guys. Patulog na ako. 6.5 hours forward. So, ayan nga guys. Parang humiga lang ako sandali tapos umaga na agad. Parang ganun lang kadali yung oras, no? Parang hindi ako natulog. Talagang humiga lang ako tapos pumikit ng sandali tapos umaga na agad. At mga na kayong magtaka guys kung bakit ganyan yung itsura ko kasi alam nyo na may patulala effects pa. At time check, it's already 8:30. At 30 minutes yung tulala effects. So, 9 na ako nakakalabas dyan. 9 na talaga yung in ko doon sa trabaho. At ito nga, ipakita ko lang sa inyo yung sinag ng araw sa labas. Masyado lang talagang madilim dito sa loob ng kwarto ko, kaya ganyan. So, ito na guys. Magtutupi muna tayo ng kumot. Talagang double yan kasi malamig dito pag gabi. Pero naka-sleeveless lang kasi ganyan talaga eh. Kailangan ko kasing mag-double ng malamig kasi yung higaan ko, manipis lang ang cushion niya, yung foam niya, kaya ganyan. So, ito nga, pagkatapos ko yung i-file lang dyan, itupi ko yung kumot. Alam nyo na, proceed naman tayo sa next natin gagawin. Papailawin ko muna para makita ko naman yung hina ng So, pupunta muna tayo sa CR. Alam nyo na kung anong ginagawa ko sa CR. Nag-ibihit lang naman. At ito, gumagawa naman tayo. Dito naman tayo sa buhok natin. Kailangan ko lang siyang i-ponytail. At sabay ko na rin yan para hindi sa gabal pagtrabaho na. At so, yan nga. Tapos na tayo sa buhok natin. At saka, nire-ready ko lang. Tinitingnan ko lang yung mga gamit ko. Suklay ko pala yung nilagay ko doon sa loob ng bag ko. Baka maiwan ko nga. Kailangan ko pa naman yun doon. Saka sa haba ng buhok ko, kailangan talagang may suklay. Anyways, proceed na naman tayo guys sa another nating work. So, ito palabas na ako ng kwarto guys. At kita nyo ba yan? Tanghali na guys, no? Hindi na siya umaga as in tanghali na siya. So, yun nga guys. Lumabas muna ako dito para i-check yung labas. Ang dami pala, may wawalisin pala ako dito. At saka yung mga kalat. Pagkapasok ko naman sa loob, ito guys, yung mga gamit nila yung kinuha ko. So, naka-prepare na yan lahat. At nilabas ko lang dyan para pag request ni amo na lalaki na ilagay na dun sa sasakyan na mabilis nilang siyang makuha. So, ayan na nga yung mga gamit. Kunti lang yan nang dyan.
kasi na may naunang dalawang luggage doon sa bahay ng ina ni amo. Yun na yung mga dadalhin ko at yun mga kunti-unti at ito naman ang chocolate. So yun nga guys, time check is already 1 or 12 and noon. So ayan nga, nasasakyan na kami at may pinuntahan muna kami dito saglit. Parang namamalingki si amo ng mga gulay. Dadalhin niya daw doon sa kabila, doon sa pupuntahan namin. So yan nga guys, yung mga nadaanan namin, hindi na ako bumaba. Si amo lang kasi yung bumibili at hindi kami pwedeng bumaba para bumili kasi puro lalaki yung mga tindahan, nagbabantay sa tindahan na yon. So ito na tayo guys sa daan. Anyways, fast forward na naman tayo guys and time check is already 6 PM. So ayan nga guys, nasa sasakyan pa rin kami hanggang ngayon at yan, yun, madilim na nga ang daan at sa pagkakalam ko parang malapit na kami sa destination namin. So yun nga guys, ito tayo, tamang bakit lang dito at saka tingin-tingin dito sa labas, pamuni-muni tayo dito sa labas. So anong naisip mo dyan gang? Anong meron? So yan nga guys, airport pala yan dyan banda, nadaanan pala namin, dito pala kami sa Damam area dumaan. So layo ba naman ito, 6 hours pa naman yung biyahe namin. So kailangan mga puwet talagang namamanhid ngayon. So ayan nga guys, ang nakikita nyo naman dyan banda, yung may mga usok, parang factory yan siya dyan banda. Factory yan, hindi ko alam kung ano nga bang factory yan, pero ang ganda dyan. Ang lawak-lawak kasi nandito na tayo sa destination natin, yung lugar kung saan ang pupuntahan namin, which is ang Jubel. At yan yung center nila sa Jubel. So pagkadating nga namin guys, ito na agad yung trabaho namin. So kusina, pinagtulungan na rin namin ni Jane na islansan yung mga gulay at ibalot sa cling film yung iba. Kasi kailangan para hindi siya madaling masira. At yun nga, ito na nga yung mga gagawa namin ngayon. So mabilisan lang kasi dalawa kami sa ginagawa namin ito. Kaya ayan, mabilis lang siya na nagawa namin ng paraan. So ito na nga guys. At ako naman yung tumapos dito. Nilagyan ko lang ng cling film yung white flower na yan. Ano ba yan tawag dyan? Nakalimutan ko na. Cauliflower pala. At ito naman, ang laki-laki naman itong ano na to. Broccoli na to. Ang laki. Tapos ang ganda-gandang green-green pa. At sunod ko naman itong i-wrap yung, hindi ko alam kung tawag dyan. Bahala siya. Cabbage na purple na yan. Anyways, pagkatapos ko naman balutin yung mga gulay, dito naman ako sa okra, kinukuhanan ko siya ng mga ulo. Ang liliit pa nga nito, kawawa naman to, mga musmus pa, pero teka lang, parang may naano ko dito, matitigas na siya. Hindi siya kagaya ng okra sa atin sa Pilipinas na malalaki. Pero dito kasi yung liliit pa, at ang sabi ni amo, hindi daw niya gusto yung mga malalaki. Hindi daw maganda, so yung mga maliliit yung mga gusto nilang okra. Kakaiba lang dito, oh. Kawawa naman, parang musmus pa, kita mo yan. May ano na siya, sira na siya kahit maliit pa siya. Parang mga dwarf ata to. So, ito na nga, binilisan ko na nga yung trabaho kong daw para madalin tayo. So, ayun nga guys, hanggang dito na lang muna tayo guys. Salamat sa iyong panonood. And God bless. So, see you. Bye-bye.